Oh, mga pards, mga Mars, Maharlika? Nagsumbong sa US Embassy sa The Hague? Oh, delikado na naman sila dyan. Yari na naman ang mga administration dyan. Di nyo magugulangan talaga itong babaeng to. Lahat ng ini-expose niya kasi, totoo. Kasi bago pa man mabalita ng mainstream media, siya muna ang laging nakakauna. Kaya talagang napakagaling nito. Sige nga, panoorin nga natin kung anong sinasabi niya sa isinumbong niya sa US Embassy sa The Hague. Nung kararating-rating ko pa lang, I think that was 2 weeks ago, di ba? Nag-release ng statement, etong NBI director, well, ang gobyerno ng mga bangag, na titignan daw nila yung angulo tungkol sa tax evasion against me at sa ibang mga vloggers. Mga jolol nga, alam mo ang pabobo na talaga ang gobyerno ni Bangag. Kasi nga kapag sunog ka na sa ipinagbabawal na palburon, okay? Talagang ang utak mo ay talagang lalamunin ng pulburon. Okay, tignan natin ito si Santiago. Sinasabi mo, nahahabulin mo ko at ako ay yung titignan mo ang tax evasion case. My God! Ang kabobohan to the highest, to the lowest level actually. Lowest na ang kanyang kabobohan. Yes, James, nakauwi na si Vice President Inday Sara. Mga palangga, tax evasion. Okay? Hindi na po ako nagbabayad ng tax sa Pilipinas dahil nga ako ay naninirahan na dito sa Amerika. At dito po ako nagbabayad ng tax. Wala akong pananagutan sa Pilipinas. Pero hindi ako magle-lecture dito ng tax lesson. Pero gusto ko lang sabihin sa simpleng salita na talagang tanga o talagang wala na po talaga sa ayos itong gobyerno ni Bangag. Then sinabi ni Santiago na yun nga, i-hunt me down, daw nila, sabi niya, we will hunt her down or they will hunt me down kung saan man ako nakatera, saan man akong panig ng mundo. So, syempre, they are, meron ng pangyayari, di ba? Meron ng pangyayari ang pagkikidnap nila. Nandyan si distressed mother, yung 2 anak, which is nandoon ng araw ng birthday ng ating Pangulo. At yes, syempre, yung Pangulong Duterte na kinidnap nila. At mga kababayan, alam ko na intimidation lang ang ginagawa nila. Sinisindak nila ako, manginig-ginig si Marlica, di ba? Yun ang gusto nila sisindakin ang mga Pilipino para matakot ng magsalita, mag-post sa mga Facebook page nila. Which is yun yung ginagawa nila dyan sa Pilipinas sa mga vloggers. Pero, dahil nga ako ay nasa Amerika, siguro inadya ng Diyos na ako ay ipadala dito para magiging microphone ninyo o megaphone o inyong mga kampana dyan sa Pilipinas. Kasi hindi nila ako agad-agad mapagurgor o mapagipit gamit ang kapangyarihan ng gamit ang kapangyarihan ng batas na pang-aabuso. Imagine niyo, sabi nga doon yung mga tao doon, yung mga kababayan sa daig, Miss Maharlika, ganyan-ganyan. Thank you dahil naging boses ka namin. Buti nasa Amerika ka at hindi ka basta-basta magipit ng mga bangag dahil nga hindi nila saklaw ang batas ng Amerika. Ang sagot ko nga sa kanila, palangga, kung nasa Amerika ako, baka magkasunod lang kami ni Percy Lapid na ginurgor. Talagang gugurgurin ako ng mga yan. Imagine yung former President Duterte. Ginamit nila ang pang-aabuso, pangingidnap, harap-harapan. Nakipagsabuatan ng mga ang piloto, kung sino pa man. Hindi ko naman itatawag kasi hindi ko pa napapanood yung hearing. Okay? Yung piloto, sila, Uling Torre, lahat sila nagsabuatan. Harap-harapan, mga kababayan. Wala silang pakialam sa batas, binaboy nila, ipinakita nila sa buong mundo na si Lisa Tanas at si Marcos Jr. ay kidnapper talaga. Pangingidnap yan. Yan ang gusto nilang gawin sa akin. So, nung inirelease nila yung kanilang balita, ito ni Santiago Gunggong, di ba? Yung matandang kunin na ng lupa, malapit ka ng kunin ng lupa. Di ba? I wish magsabay kayo ng bangag mong amo na si Marcos Jr., akala nila masindak-sindak ako. So, ang nangyari, nireport ko nga sila bago ako umalis. Nakita niyo naman yung video na I think the long video yan, across is like more than millions of Filipinos na ang nakanood niyan.
So, nireport ko po sila sa US Embassy. At gusto ko rin i-test dahil dito naman kasi sa amin, talagang parang dito sa Amerika, may mga, anong tawag dyan, may mga advisory na kapag ang isang US citizen na magpunta dito sa, pahinga ng ballpen, kasi may susunod ako, baka makalimutan ko. Okay, ballpen please, darling. Ito pala. So ngayon, dali lang pala. Sulat ko lang ito, baka makalimutan ko. Okay. Okay. So ngayon, napoprotektahan kami. So, nireport ko. Ano ba yung nireport ko? Bakit ko nireport? Dahil nga sa pronouncement ng gobyerno ni Bangag na magko-connect daw sila sa Interpol o huntingin ako. So, ginawa ko, nireport ko sila mga kababayan. Paano ko nireport? So, una, pumunta ako doon, actually 3 tao yung nakausap ko, first interview, second interview. So yung pangalawang interview ay 2 consular officers talaga yung nakausap ko. So tinanong ako kung anong problema, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ako nasa daig? Okay, bakit ako nasa Netherlands? So sabi ko ng ganon, bilang isang Pilipino na ipinanganak sa Pilipinas at naninirahan na sa Amerika, ganyan, ay gusto kong i-report sa inyo na yung bansa ko kung saan ako ipinanganak ay gusto nila akong huntingin based doon sa pronouncement na available sa media. Sa social media, sa mainstream media. So pinakwento sa akin, like more than an hour kami nagkwentuhan. So pinakwento sa akin ano nangyari. So nagbigay ako ng background, ng konti ng background. Sinabi ko nga na dati ko sinuportahan yung Bangag na administration. Then naging kritiko ako. Tapos gumawa sila ng mga fabricated crime against me, enable for the Bangag government na makapag-file sila ng kaso dyan sa Pilipinas para makapag-issue sila ng warrant of arrest. Yan po ang ginawa sa akin ng Bangag. So una, ako ay taga-suporta nila. Then, nung ako ay nag-critic na nila, ginawa nila ng paraan na mag-fabricate ng address para, yun palang kasinungalingan na yun eh. So yun ang mga sinabi ko. At ngayon, sinabi ko nasa Netherlands ako para din magpakita ng pagsuporta sa aming former President Rodrigo Roa Duterte. Actually, sabi ko, do you know what's going on in our country with our former president? Yeah. Tapos sabi niya, alam daw nila. So sabi ko, the reason I'm here, sabi ko, to show support. Sabi ko ng ganon, bilang isang ipinanganak sa Pilipinas at isang Pilipino na naninirahan na, di ba? At citizen na ng Amerika. Ngayon, mga palangga, so ikinuwento ko ng ganon. So sabi ko, itong NBI director nila at itong Bangag na administrasyon na ito yung sinabi nila. Sabi ko, available naman yan sa online. So ayan, sinisearch. Habang nag-uusap kami, nagaganyan sila ng actually 3 sila. So ngayon, mga kababayan, mga palangga, kinuwento ko lahat. Sabi ko, kinuwento ko pa ng kinasuhan ako ng 4 na libel cases. You know, na civil cases dito sa Amerika, sa California. So, pinapakinggan nila ako. Tapos sabi niya, na-report mo na, tapos yung death threat. Kinuwento ko na may death threat sa akin ang gobyerno ni Bangag. Prior to that pronouncement na ipapahunting nila ako at sabwat daw sila sa Interpol, sinabi ko na meron na akong, mayroon ng kaso dito sa California. Tapos yan nga ako, sabi, at saka yung death threat. Tinanong ako, na-report mo na ba ito sa FBI? Sabi ko, yes. Sabi ko ng gano'n, na-report ko na sa FBI California. Sabi niya, sino nakausap mo? Di sinabi ko yung pangalan no nakausap ko. Sabi niya, I know him. O di ba, magkasama kami sa ganito, sa ganyan. So kakilala niya yung FBI. So gusto ko lang, actually, natuwa ako dahil yung FBI agent na nakausap ko dito sa California, magkakilala sila nitong consular, I don't know kung anong eksakto niya, basta nasa eksaktong rango nito yung officer sa US Embassy sa The Hague, pero magkakalala sila. Doon pinakakwento niya sa akin. Tapos ngayon, sabi niya,
we will forward this to Washington DC. So i-forward namin tong report mo. Sabi niya, kumusta ka ba ngayon? Meron bang sumusunod-sunod ba sa'yo? Mayroon ka bang nakikita? Kasi ano ang kailangan mong suporta? Ano kailangan mong assistance sa amin? Ganyan. Sabi ko, so far, I'm okay. Sabi niya, alam ba nila kung saan ka, pinapublish mo ba kung saan kang hotel o saan ka nakatira? Sabi ko naman sa kanya, no. Sabi ko na gano'n, hindi ko pinapublish. That's good. Sabi ng consul, ng officer. So, maraming pinagkwentuhan tungkol sa kaso. Kinuwento ko si Bangag, sabi ko, alam mo, kasi ako yung nag-expose ng Bangag video. Sabi ko gano'n. Pero na-forward ko na to sa US, even forwarded to the White House. Kung ano-ano mga sinabi ko, kung ano yung mga ginawa ko dito. Sabi ko, actually, kaya galit na galit sila sa akin dahil yung video na yon at yung authentication ay ginamit ng former spokesperson ng Pilipinas, which is si Harry Roque, para gamitin yung dokumento, yung authentication sa kanyang asylum visa dito sa Netherlands. So talagang nakikinig sila, dokumentado talaga lahat. Sabi ko, yung dating spokesperson ay hinahunting rin ng Bangag na administrasyon, Marcos administration, dahil nga sa aming kritisismo. Tapos sinabi ko rin na hindi lang yan, yung nanay ng dalawang bata na si Sheena, sabi ko, Sheena Makapinig na sa Belgium na ngayon ay may asylum visa din. Kinidnap yung kanya dalawang anak, sinabi ko, at ang Marcos administration. So lahat yun dito document. So halos lahat na ikwento ko na, alam niyo naman talaga ako, talagang non-stop. Sabi ko, ganito ang sitwasyon sa amin, sa Pilipinas. Sabi ka, did you see that? Sabi ko, over the news, that the former president, sabi ko na gano'n, kinidnap nitong Bangag administration na ito. Sa nakita daw nila sa news. Pero syempre, hindi naman sila magko-comment. Di ba? Nakikinig lang sila. So, yun na nga. Ayun. Dahil, kinuwento ko, talagang ang haba ng chikahan namin. Yung iba doon, basta lahat ng kinukwento ko dito sa inyo, about sa panggigipit nila, kinuwento ko doon sa consular office, sa embassy, US Embassy sa Netherlands. So, ang sabi sa akin, kailan ka uuwi? Sabi ko sa April, sa 5, sabi ko gano'n, 5, di ba? Sabi ko sa 5, uuwi na ako. Sabi niya, anong assistance mo? Assistance na gusto mo? Escort, ganyan, or, nasamahan ako. Tapos ang sabi sa akin, we will alert now the security. So, ang sabi, alert nila, inform nila ang security. Kasi sabi ko, based dun sa pronouncement ng NBI, ay makikipag-ugnayan sila sa Interpol. Sabi ko, I know these evil people, this evil government. Sabi ko, they already fabricated and addressed a crime against me sa Pilipinas. So, pwedeng ito yung ipo-forward nila sa Interpol at gagamitin nila ang fabricated address na yon, which is hindi naman ako covered doon sa mga taong nilalagay sa Interpol dahil sa Interpol. Di ba? Yung mga may kaso, mga kriminal yun katulad ni Bangag. Yun na, mga crime against humanity na binabato nila kay Pangulong Duterte. Sabi ko, pang Bangag yun, yung may mga malalaking tax evasion cases or tax, pandarambong. Hindi ako kasali doon. Which is hindi talaga kasama sa Interpol yun na mga kaso. Kaya lang, para ma-record ko sila, para magamit ko yung mga documentation na yon sa mga cases. Yon, may bago na naman tayong exhibit. So actually, ilagay ko na sa exhibit si Santiago. Marami tayong manilagay. I cannot just disclose everything. So sige pa, gumawa pa kayo ng katarantaduhan. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, NBI Director, ikaw nagunggong ka, kasama ka na sa exhibit ng kaso ko. Alright? So nakalagay na, ano na yung pangalan mo doon. Gumawa ng katarantaduhan at idadagdag natin yan sa mga exhibit natin sa ating kaso, mga kinakaso nila against me, mga kababayan, mga ebidensya. Pabor yan sa akin. Kaya galingan nyo pa. Galingan nyo pa yung pangtatakot ninyo dahil hindi nyo naman ako masisindak. Labanan, sindakan, hindi ko kayo uurungan. Kung labanan ng utak, definitely hindi kayo mananalo dahil mga utak ninyo durog na, lalo na si Bangag, durog na ng pulburon. So, ang pinakadahilan talaga, alam ko na walang saklaw ang Interpol sa akin dahil hindi po ako gumurgor ng tao katulad ng Bangag administration. Hindi rin ako nagnakaw ng limpak-limpak na salapi. Ang ginawa ko lang
ay expose ang mga kadyutahan, ang mga panggagago nila sa bayan. So definitely hindi yan covered ng Interpol. So the reason why nilagay ko sila doon sa embahada ng Netherlands para magamit ko ang documentation na yon sa mga future cases. Okay? Na ibabato, na ano nila at yung mga ongoing cases. So good luck sa inyo. Akala nila masisindak-sindak ako ng mga putang inang ito. Magbabayad kayong lahat sa inyong mga kababuyan, sa mga Duterte at sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. Lang guys, at salamat sa panonood nyo. Huwag nyo kakalimutan at hit the notification bell, subscribe to my channel at para sa laging updated na video. Maraming pong salamat. God bless everyone. Bye-bye. I love you all.